story. Dahil ang involved dito are two unlikely people in love at una nilang ibinahagi ang kanilang pag-iibigan sa atin. Hindi ako nahihiyang ipagsabihin sa buong mundo o ipakilala ka sa buong mundo na ikaw yung gusto kong makasama habang buhay. Only 3 little words. I love you. Or little words, I love you too. Ang ating kapuso na si Justin Ferrer, isang transgender at dating Survivor Philippines 2 castaway. Met fiancé Richard Lyle, isang retired US Army na divorced sa kanyang first marriage sa Amerika through a social networking site on the internet. Hindi talaga ako nagparamdam kasi syempre after ng Tweet Biz Insiders, we planned, both of us, yung fiancé ko na yung mag-focus na sa relationship, kami naman muna, ganon. Kasi almost 2 years din di ba, yung show. After being officially on for 2 years, they set their marriage in Massachusetts in November last year. Ngunit ang planong ito ay di natuloy dahil biglang nagkaroon ng problema sa kanilang pagsasama. So nag-focus kami and then, along the way, syempre nagkaroon din kami ng mga problema, personal problem. Nawala talaga ako sa Pilipinas, as in, kasi nag-decide akong i-visit yung friend in another country. So, then yung pag-visit ko, nag-result siya na mag-work ako doon for 4 months. Samantala kung kailan maayos na ang lahat at muling pinaplano ang kanilang pagpapakasal, isang dagok na naman sa kanilang relasyon ang hinaharap nila ngayon. Richard was diagnosed with cancer. Kahit sinasabi niya na wala siyang nararamdaman, yun pinush ko. Hanggang sa yun na nag-test na, hanggang sa umabot na yung sa CT scan na according dun sa doctor na nag-explain dun sa result is it's possible malignant cancer of the kidney. Yun. Stage 1. Kinabahan ako. Pero hindi ko pinapakita sa kanya. Naiyak siya, ganyan. Pero ako nakikinig lang ako. Pero ayoko kasi ipakita sa kanya na nangihina yung loob ko. Kasi alam ko sa akin din siya kumukuha ng lakas ng loob, ganun. Kasi nabigla talaga siya kasi alam niya malakas siya, alam namin malakas siya. Dahil sa karamdaman ni Richard, Justin realizes she loves him more than ever. Noon, aaminin ko, parang tinitake for granted ko siya. Kasi parang, syempre hindi naman ako sanay na ang layo ng age gap namin No? Parang, minsan parang pa rin ako sasabihin ng ibang tao, ganun. Pero, mahal ko siya. Pero ngayon na yun nga na patagal na kami, wala na akong pakialam. Ang i-devote ko talaga yung time ko sa kanya, talagang aalagaan ko siya. Kasi yun, hindi mo na mapapakita yung halaga ng isang tao kung wala na siya. So hanggat nandiyan siya, yun, ipapakita ko na yung every second, every minute, yun dapat happy lang, ganyan, positive. Ang #1